Siya rin na Malacanang na mamimili daw ang Pangulong Duterte ng susuportahan alinman kina Senator Manny Pacquiao, Manila Mayor Esco Moreno at Senator Bongbong Marcos kung hindi tatakbong Pangulo sa 2022 presidential elections sina Davao City Mayor Sara Duterte at Senador Bongo. Ito naging pahayag naman ni Presidential Spokesperson Harry Roque sa ginanap na pagtitipon na ginawa ng Online Federation of Filipino-Chinese Chamber of Commerce and Industry Incorporated. Dati nang sinabi ni Mayor Sara na talagang hindi siya tatakbo sa pagkapangulo sa 2022. Yan ang next year na yan sa kabila ng mga pakikayat ng kanyang mga supporters. Sa panig naman ni Senator Go, sinabi ito na tatakbo lamang siya kapag si Pangulong Duterte ang kanyang running mate bilang Vice Presidente. Napag-alaman na malaking tulong nga ang basbas ni Pangulong Duterte daw sa mga tatakbong Pangulo dahil sa mataas din daw ang kanyang approval rating. Biglang lumabas si Bongbong Marcos. Ngayon, si Bongbong Marcos, mga kababayan, sabi rito, Bongbong won 2-2 with Sara. Hindi daw maglalaban yung mga Marcos at Duterte. Kasi may mga grupo, pinupo si Sara Duterte, Mayor Sara Duterte, to run for president. Si Bongbong naman po, ang tingin ng mga Marcos loyalists, will run for president. Ano man yung mangyari sa election protest ni BBM against Lumi, Bongbong Marcos has a plan to run. Hindi pa niya sinasabi kung anong posisyon. But sabi dito sa kwento, the camp of Ferdinand Bongbong Marcos categorically said that come election time in 2022, they will not cross paths with Davao City Mayor Sara Duterte in the event she runs for president. So, anong ibig sabihin? Pag tumakbo na presidente si Sara Duterte, hindi lalaban si Bongbong. So, anong posisyon ang lalabanan ni Bongbong Marcos? Vice President or Senador uli? Payag kayo? Yan ang tanong natin eh. Yan ang balita dito sa Tribune eh. Survey tayo. Sino sa dalawa ang gusto ninyong presidente at vice presidente? Bongbong Duterte, Sara, or Sara Duterte, BBM ang katandem? Or gusto ninyo maglaban sila? Bahala na. Tuwang-tuwa niyan yung kalaban. Madidivide. Di ba? Marcos Jr.'s lawyer, Vic Rodriguez, declared in a Zoom meeting of the National Press Club, Ulat sa Bayan, that it will not happen. Marcos versus Sara because their families are tightly knit. Sabi rito sa balita. Very close niya yung yung relasyon ng pamilya. It will not reach that point as the family of both Sara and Bongbong are tightly knit, sabi po ni Rodriguez. The question was asked after Rodriguez confirmed that they are already preparing for the 2022 elections, though he did not specify what position Bongbong will seek in the next year's polls, sabi rito sa balita. Rodriguez said they are still awaiting the copy of the Supreme Court decision that junked their electoral petition against Vice President Leni Robredo. He said they have no debate about it because it is 15-0 decision by the Supreme Court magistrates. But they just wanted to know if the third cause of action was also included in the said ruling. Kita ninyo ugali ng kampo ng mga Marcoses. May civility po sila. There is civility in the Marcoses. Bakit? Nire-respeto nila. Kahit talo tayo sa Supreme Court, okay. And we will not question it. Pero kung dilaw ito, nandun na yon sa harap ng Supreme Court. May saboy-saboy pa ng holy water. May insenso pa yung na pinapausok-usok. Tapos may dala pang kabaong. Patay na ang hostisya.
Sabi ko sa inyo. Pero tingnan ninyo ito. We will not, gusto lang namin na malaman kung kasama yung third cause of action sa ruling. They also wanted to know what was the reason for the dismissal, and if the third cause of action was not included, it will still matter since the election are forthcoming. In the event the third cause of action was not included, the annulment will take only 6 months. For us, there is no meaning. We are just prudent and cautious kung kasama ba yung annulment, sabi po ni Rodriguez. Rodriguez said that the timeline for running started 1st January 2021. So, bagong taon pa lang pala, nakakasana ang kampo ni Bongbong Marcos for the election. But they are still evaluating what position Marcos will be running for come election time. We will call a press conference when the time comes. Kaya po yung mga supporters ni BBM, malalaman daw po ninyo, magpipress con sila. Okay po. Kaya, don't worry. Be happy. Okay lang po. Ngayon, yung sabi na ni Attorney Rodriguez, kung ako sa inyo, ito kwan lang, analysis ko na baka, pwede ninyo itong tingnan. Remember during the 2016 election? Kasi hindi naman siguro po, nakatulong na rin po kayo sa pamilya Duterte. Of course, mga seasoned politicians kayo, alam ninyo yung, di ba? Kung kailan lalaban, anong posisyon, depende kung sino-sino yung tatakbo. Kasi pag takbo ka lang ng takbo, hindi mo alam kung sino yung magiging kalaban mo, magiging problematic. Lalo pa, kanya-kanya yan na balwarte. Pero sa tingin ko, panahon na para you decide on the top position and kausapin ninyo siguro si President Duterte and pati si Sara Duterte. Kung pwede siyang tumakbo, halimbawa kung gusto niya, pero sabi ng ating Pangulo, ayaw niyang tumakbo sa national office, okay na sa kanila. Kaya lang, yung Davao. Kaya lang, may mga grupo na ngayon pushing for Sara Duterte for president.